nagbigay sa kanya. Sa English po, and the spirit shall return unto God. Yan po ang ibig sabihin, babalik. Pero ang pagbabalik ng ating espiritu, kung tayo ay mamamatay na, ang ating pisikal ay mapunta doon sa lupa, tulad ng paglagay natin doon sa sementeryo ng ating kalagayan. Ang espiritu, yung nagsasalitang galing sa ating bibig, yung espiritu, yung nakakaramdam. Habang nakakaramdam po tayo ng sakit, yan, dahil nandito pang espiritu sa katawan natin. Kaya yun po natin, doon po natin pahalagahan. Kung sakaling bawian tayo ng buhay natin, ang ating espiritu, saan po patutungo? Yun po ang ating paghahandaan. Kasi sinasabi po dito sa Matthew chapter 25 verse 46. Nabi po dito, at ang mga ito'y mga paroroon sa walang hanggang kaparusahan, datapwat ang mga matuwid ay sa walang hanggang buhay. Maliliwanag po ito. Dalawa po ang patutunguhan. Isa, sa walang hanggang kaparusahan, ibig sabihin may impyerno. Datapwat ang mga matuwid ay sa walang hanggang buhay. Ibig sabihin, kapag ang physical, ang ating spiritual, kapag binawian na tayo ng buhay, malinaw po sinabi sa Biblia na dalawa po. Isang kapahamakan, doon sa impyerno, walang hanggang punishment po doon. Sinabi po di, and this all shall go away into everlasting punishment. Walang hanggang kaparusahan. Pero doon sa mga matutuwid, ay sa walang hanggang buhay. Matuwid po ba tayo? Yun po ang tanong. Paano tayo maging matuwid sa harapan ng Diyos? Wala po, sinasabi po ng Roma 3:10, walang matuwid, wala kahit isa. Kaya yun po ang pahalagahan natin at alamin sa pamagitan ng salita ng Diyos na dapat nating unawain at bigyan natin ng pansin ang ating buhay habang nabubuhay po tayo dito. Ngayon, paano po tayo makarating sa langit? Doon sa walang hanggang buhay. Di po ba? Simple lang po ang dapat po natin gawin. Dahil tayo'y makasalanan, paano tayo makarating sa Diyos? Simple lang po ang dapat natin gawin, kundi ang tanggapin si Kristo bilang ating Panginoon tagapagligtas. Sinasabi nga po ng John 14:6, sinabi ni Jesus, ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Walang makakaparoon sa Ama kundi sa pamamagitan niya. Malinaw po sa Biblia na dapat po nating pahalagahan ang ating buhay na ito bilang paghahanda. Lalo na po sa panahon ngayon. Dapat po nating seryosuhin ang ating buhay dahil sa ayaw sa gusto po natin, babalik ang ating diwa sa harapan ng Diyos. At doon natin mauunawaan na may walang hanggang kaparusahan, merong walang hanggang buhay. Napakahalaga po, kapatid, mga mahal ko sa buhay. Pero dapat para hindi pa mahuli ang lahat, sinabi po sa 2 Peter 3:9, 2 Peter 3:9 po, na nabi niya, malinaw po, hindi mapagpaliban ng Panginoon tungkol sa kanyang pangako na gaya ng pagpapalibang ipinalalagay ng Aba, kundi mapagpanahinuhod sa inyo na hindi niya ibig na sinuman ay mapahamak, kundi ang lahat ay magsipagsisi. Malinaw po ang another chance na ibinigay ng Diyos sa atin na hindi niya tayo mapahamak. Wag nating hintayin na mahuli ang lahat, kundi binibigyan niya tayo ng pagkakataon na tayo ay magsisi, magbalik loob sa Diyos at maglingkod sa ating Panginoon sa Kristo. Malinaw po, walang ibinigilagay sa silong ng langit na sukat nating ikaligtas, kundi sa pangalang Jesus lamang po.
Si Jesus po ang pinaka-mediator bago tayo makarating sa Ama. Dahil ang Panginoong Hesus, siya yung way. Siya yung binigyan ng kapangyarihan ng Ama. Sinabi nga po ng Matthew chapter 28 po. Malinaw po sa salita ng Diyos na sinabi sa Matthew chapter 28 verse 18, at lumapit si Jesus sa kanila at sila sa kanyang kinausap at sinasabi, ang lahat ng kapahamalaan sa langit at sa ibabaw ng lupa inibigay na sa akin. Malinaw po sa salita ng Panginoong Jesucristo na siya lamang po ang pinakadaan, tagapagligtas po ng ating buhay para tayong makatawid sa langit. Malinaw po siya ang pinaka-way, siya ang pinakadaan para makarating tayo sa langit. Kaya kapatid, lubos po akong nagpapasalamat sa Diyos sapagkat ipinaalam niya rin po sa akin ang daan ng kaligtasan. Kung sakaling bawian po ako ng buhay ko, alam ko saan ako po patungo. Kaya bilang pagmamahal ko sa iyo kapatid, nais ko pong ibahagi sa iyo ang kaligtasan ng Panginoong Jesucristo na ibinigay sa atin. Ginanap niya ang kanyang tungkulin, binigay niya ang kanyang buhay para sa atin, para makalapit tayong muli sa harapan ng Ama. Sa pamagitan niya, tayo'y iniligtas, pinatawad, upang tayo ay makarating sa harapan ng Diyos na buhay, upang tayo ay maligtas patungo sa harapan ng Diyos. Kaya bilang pagmamahal ko sa iyo kapatid, nais ko pong ipaalam sa iyo ito, sa iyo kapatid, na simpleng kaligtasan na galing sa Panginoong Jesucristo lamang natin makakamtan, na simpleng bahagi, pero kung bibigyan mo po ng halaga, maliligtas ka din kapatid. Panahon na po para po tayo ay magseryoso sa ating buhay, dahil napakahalaga po na may bahagi ang kaligtasan na galing sa Panginoong Jesucristo. Malinaw po sa Kanya na ang lahat ng kapamahalaan sa lupa at sa ibabaw at sa langit, sa ibabaw ng lupa ay may bigay na sa Kanya. Kaya malinaw po na walang inilagay sa silong ng langit na sukat nating ikaligtas, kundi ang pangalang Jesus lamang po. Kaya bilang kapatid sa Panginoon, nais ko po na talagang ibahagi ito sa iyo sa oras na ito. Ngayon kapatid, bilang pagkakilala mo sa Panginoon, nais ko pong ibahagi muli ang isang huling talata sa salita ng Diyos na sinasabi po sa 1 John 1:9, upang tayo ay mga ligtas sa pamamagitan niya. Ito po, simpleng panalangin po ang dapat po nating pahalagahan sa ating buhay. Sinasabi po, malinaw po dito na sinabi sa 1 John 1:9, kung ipinahayag natin ang ating mga kasalanan, ay tapat at banal siya na tayo patatawarin sa ating mga kasalanan at tayo lilinisin sa lahat ng kalikuan. Malinaw po, simple po, pero napakapayak po at makatotohanan po ang salita niya. Kung ipapahayag lang po natin sa ating bibig na tayo'y makasalanan, tayo po'y tatanggapin niya at ililigtas niya sa oras na ito. Ngayon kapatid, sundan mo lang po ang panalangin upang kung ikaw po ay willing po na maligtas sa mga oras na ito, sundan nyo po ang panalangin ito. Amang Diyos na dakila, maraming salamat po sa pagbabahagi mo po ng inyong salita ng Diyos, Panginoon. At inaamin ko po, Ama, at naunawaan ko po, Panginoon, inaamin ko po na ako'y makasalanan at ako po ay iyong patawarin, pakalinisin sa aking mga pagkakasala, Panginoon. Tinatanggap ko po ang Panginoong Jesucristo bilang aking Panginoon tagapagligtas, Panginoon, sa oras na ito. Panginoon, tanggapin niyo po ako bilang upang ako po ay iyong iligtas sa oras na ito, Panginoon.
ikaw po ang aking Panginoon at aking kaligtasan ng aking buhay. Salamat po, O Diyos, sa lahat ng ito na ipinangaral mo, Panginoon, ng iyong Ebanghelyo upang maunawaan po at pahalagan ko po ang iyong mga salita. Salamat po, O Diyos. Ang lahat pong ito, binabalik ko po ang papuri sa iyo, Ama, sa tulong at gabay ng banal na Espiritu Santo sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesucristo na aming Panginoon. Amen. Ngayon, kapatid, sa kunting talata pero napakapayak, naunawaan mo, kapatid, ang kapahalagahan po ng kaligtasan ng Panginoong Jesucristo at kung ano po ang pinaka kalagayan natin sa harapan ng Diyos pagdating na bawian tayo ng buhay. Kaya kapatid, salamat po sa pakikinig. Ito po ay libre po na ibahagi sa iyo bilang pagmamahal ko sa Panginoon at sa iyo, kapatid. Magandang gabi po sa iyo. Salamat po.